Bakit mas madalas sumakit ang ulo pag nasa 30s ka na? Have you noticed na when you reach your 30s, parang mas madalas ka nang sumakit ang ulo? Hindi dahil sa edad mismo. Mas madalas dahil ito sa mga pagbabago sa lifestyle at responsibilities na kasama ng pagiging adult. Isang dahilan ay mas maraming stress. Kadalasan, mas marami nang iniisip sa work, sa family, sa bills, and even sa future. Kapag stress tayo, naninigas ang muscles sa leeg, balikat at ulo. Ito ang isa sa pinaka-common na dahilan ng tension headache. Kaya anong pwede mong gawin? Mag-stretch ng leeg sa balikat araw-araw. Magpahinga kahit 5 to 10 minutes sa gitna ng trabaho at maglakad o mag-exercise kahit 10 minutes. Pangalawa, lagi kang nakatutok sa screen. Computer, laptop, cellphone. Kapag buong araw kang nakayuko at nakaharap sa screen, napapagod ang mata at leeg. Ang resulta, masakit ang sentido, masakit sa batok. Anong pwede mong gawin? I-adjust ang monitor sa eye level at sundin ang 20-20-20 rule na sa bawat 20 minutes, tumingin sa malayo ng 20 seconds. Pangatlo, baka guilty ka dito, kulang sa tulog. Noong 20s tayo, parang kaya pa natin ang puyatan. Pero sa 30s, iba na ang katawan. Mas mataas ang chance na sumakit ang ulo. Anong pwedeng gawin? Alam mo na, targetin ang 7 to 9 hours na tulog. Matulog at gumising sa parehong oras hanggat maaari. Iwasang manood hanggang madaling araw. Pang-apat, kulang sa tubig. Minsan, simpleng dehydration lang pala ang dahilan. Kapag kulang ang tubig sa katawan, pwedeng makaranas ng headache, pagkahilo, pagod at hirap mag-concentrate. Anong pwede mong gawin? Siyempre, uminom ka ng tubig buong araw, hindi lang kapag nauuhaw. At pang-anim, para sa maraming babae, pwedeng mag-trigger ng headache o migraine ang hormonal changes, lalo na kapag may regla, buntis o habang tumatanda. Kaya anong pwede mong gawin? I-track kung kailan nangyayari ang headache para makita kung may pattern. Tandaan, hindi normal na araw-araw kang sumasakit ang ulo. Ang magandang balita, mas marami sa mga headaches na ito ay pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng simpleng daily habits at mas maayos na pag-aalaga sa sarili. Your 30s aren't about surviving anymore. They're about taking care of the body that will carry you for the next several decades.